my ladies, you know where the washroom is? Washroom. Ah, you mean CR? No, washroom. No, I think you mean CR. No, I don't need your CR. What I need is washroom. No washroom, I'm out of here. Ano ko ba, Les? Yung comfort room, yung CR, tsaka washroom, pareho lang yun. Oo, Les. Alam mo kasi, Leslie, may mga common English word na hindi acceptable sa English standard. Katulad na lang yung salitang CR. Dito lang sa Pilipinas acceptable yun. Ah, may ganun pala, Shane. Para mas maintindihan mo, Leslie, panoorin mo to. Excuse guys ha, may pupuntahan lang ako. Saan? Sa ladies room. Saan yun? What? Hindi niyo alam yung ladies room? I'm out of here. Ang English language ang tinaguriang international o universal language. Kaya naman maraming bansa ang nag-aaral at gumagamit nito. Sa Pilipinas ay natuto tayo ng salitang Ingles dahil na rin sa pagsakop ng mga Amerikano sa ating bansa. At ibinungad ang kahalagahan ng edukasyon katulong ang mga Thomasites na naging mga guro noon. Ngunit alam niyo ba mga classmates na marami tayong nakasanayang salita na mali o hindi acceptable sa English standard? Nasaan na ba yung si Leslie? Ang tagal-tagal. Grabe, ilang oras na tayo naghihintay dito. Wala pa rin siya. Uy, guys! Parang problemado naman yata kayo ngayon. Nagkakaganito kami, Les, dahil sa'yo. Sa akin? Eh, kanina pa kaya kami naghihintay. Anong oras na? Ha? Di ba 12 p.m. ang usapan natin? PM? Gabi pa yun. Eh, alas 2 pa lang. Aga-aga pa. AM stands for the Latin phrase ante meridiem, which means before noon. PM stands for post meridiem, which means afternoon. Nakasanayan na ng Pilipino na banggitin ang oras ng numero at itong abbreviation lamang gaya ng 7 AM o kaya 10 PM. Pero kung gagamitin natin ito pagsapit ng alas 12 ay hindi na tugma sa kahulugan ng AM at PM. Dahil ang magiging kahulugan ng 12 AM ay 12 before noon at 12 PM naman ay 12 afternoon. Kaya kung gusto natin sabihin sa Ingles ang alas 12 ng tanghali o alas 12 ng hating gabi, mas appropriate na gamitin ang 12 noon o kaya ay 12 midnight. 3, 2, 1, 1. Layo? Hindi, mali. 1, 1, 1. Ano naman to? Ayoko na! Ayoko na ako! Uy, Joshua! Ano ba yung ginagawa mo? Ba't ang dami mong kalat? Kasi, Ano yung mga nakasulat dyan? Puro numbers, tapos snakes mo pa. ayan kasi inuhula ko kasi yung pin number ko dito sa card ko eh. Kalimutan ko eh, pero alam ko lang talaga 4 na numbers yun. Kaya lang, hindi ko lang kung alin dito. Million na nagawa. Alam mo karamihan ginagamit yung birth date nila o yung cellphone number nila sa pin number nila para di nila makalimutan. Birthday. Ayoko nga, birthday ko nga yung pin number ko! Ang galing mo talaga! Siyempre. Iba ka! Kung gusto mo yun, ako na yung mag-video niyan para ano. Kasi siyempre nahilo ka dyan sa kakahanap ng number mo. Ako na mag-video. Di mo anong birthday ko eh. Okay lang birthday ko. Ayan tayo. Member. May member ah. May member ano? December. Ewan sa'yo. PIN number. Ang ibig sabihin nito ay Personal Identification Number. Ang PIN ay isang numeric password. Ito ay ginagamit halimbawa sa iyong credit card para mabuksan ang iyong account. Kadalasan ay sinasabi ng karamihan na PIN number. Ngunit ito ay mali dahil magiging redundant ito. Ito ay magiging Personal Identification Number. Mas okay itong sabihin na PIN lang. Les, parang may utang ka pa yata sa akin na 100 pesos. Meron ka na ba ngayon? Kasi pambibili ko sana ng material sa project natin. Wow!
Ang blooming mo talaga ngayon, Casey. Ano bang sikreto mo? Maganda din ako. Girl naman, powder. Apply ka lang ng powder para, alam mo, stay natural para blooming everyday. Ikaw talaga, Leslie, ang hilig mo talagang sumegway ng topic para lang makaiwas sa utang. Naku, sorry na, friend. Ang totoo kasi niyan, wala pa akong pambayad ngayon eh. Pwede ba susunod na lang? Ganun ba? Casey, ako na lang magpapautang sa'yo. Eto. Wow, thank you, Shayna. Sige na nga, next time mo na lang bayaran. Segway. Segway is a self-balancing personal transportation device with 2 wheels. Kung minsan, Segway ang ginagamit ng ilan kapag nagdadagdag ng panibagong topic bukod sa kasalukuyan nilang pinag-uusapan. Ang tamang English term para dito ay Segway, spelled as S-E-G-U-E, na ibig sabihin ay shifting to a new topic smoothly. Ito ay nag-originate sa Italian word na seguire, means to follow. Han, hirap na naman ang assignment namin sa math. Kung maintindihan. Open the lights! Open the lights! Chico, ano ginagawa mo dito? Ano ginagawa mo dyan? Paano ba ba't mo ako ginulat? Di ba dyan kasi nandito sa ilalim ng lamesa? Bakit? Takot ako eh. Tumayo ka na nga dyan! Umupo ka dito, huwag kang tumayo! Ba't ba nasa ilalim ka ng lamesa? Pinatay mo kasi yung ilaw eh. Hindi mo ba ang takot ako sa dilim? Hindi ko pinatay yung ilaw. Baka nag-brown out lang. Ang laki mo na yan, takot ka sa dilim? Grow up, man. Open or close the lights. Ganito sabihin sa Ingles ng ilan kapag gusto nilang buksan o patayin ang ilaw. Ngunit ito ay hindi acceptable sa American English Standard. Ang mas tamang gamitin ay switch or turn on and off the lights. Wow! Ang ganda ng panahon ngayon ng aliwalas. Parang gusto kong kumanta. Ay! Naku, may dala pala akong mic ngayon. Sound check. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Ganda na boses ko. Ay! Close to you. Shane! Oh, bakit? Kanina ka pa ba dyan? Oh, bakit? Rayon, kala ko gumanda na yung boses ko. Nagli-lip-sing lang pala ako eh. Ha? Lip-sync. Kapag ang isang tao ay nagkukunwaring kumakanta o sinasabayan ang isang kanta, ay tinatawag itong lip-sync. Ngunit ito ay mali. Dahil ang tamang tawag ay lip-sync, short for lip synchronization. Dahil sinisynchronize ang bawat buka ng iyong bibig upang makasabay sa kanta at mapaniwala ang tao na ikaw mismo ang kumakanta. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng salitang Ingles na akala natin ay tama. Bilang estudyante ay kailangan nating malaman ang mga common mistake na ito upang habang maagay maitama natin at maging akma sa paggamit natin ng mga salita.